Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, Jesus feeds 5,000 men. Taken from Mark 6, verses 34 to 44. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Mark. When Jesus saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. By now it was already late, and his disciples approached him and said, "This is a deserted place, and it is already very late. Dismiss them so that they can go to the surrounding farms and villages and buy themselves something to eat." He said to them in reply, "Give them some food yourselves." But they said to him, "Are we to buy 200 days' wages worth of food and give it to them to eat?" He asked them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they had found out, they said, 5 loaves and 2 fish. So he gave orders to have them sit down in groups on the green grass. The people took their places in rows by hundreds and by fifties. Then, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves, and gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied, and they picked up 12 wicker baskets full of fragments and what was left of the fish. Those who ate of the loaves were 5,000 men. The Gospel of the Lord. They were like sheep without a shepherd. Ang pagkakalam natin nung panahon noon, di ba kaya nga shepherds no? Talagang yun ang trabaho nila, nag-aalaga ng tupa. Ako dito ko lang to nalaman, no, na ang sheep pala talaga, para silang mga bulag. Hindi talaga nila alam kung saan pupunta. Nakadepende sila sa shepherd. Kaya tingin ko kaya sinabi ni Jesus dito, they are like sheep without a shepherd. Ganon yung feeling niya dun sa mga taong ito. Yun yung napansin ko na talagang si Jesus dito, nire-relate din niya. No, sa situation doon, pagka nagbibigay siya ng mga kwento, ng mga parables, so yung sheep, yung ordinaryong buhay, no? So, bahala ka na ngayon kung tatamaan ka sa mga sinasabi niya. So, yun yung na nakita ko nga isa sa character din niya. Yeah. Amen. So, ang sinasabi mo, isa sa karakter ni Jesus, madali siyang maawa sa Yeah. situation ng mga tao. Mm-mm. And pagka ganun naawa siya, talagang gumagawa siya ng paraan. Correct. And meron naman siyang power. Pero yung paraan niya, yun yung gusto na yung mahawa yung kanyang mga disciples na maging ganun din. Very sensitive sa situation ng iba. Ang napili ko, give them some food yourselves. Yourself. Dito sa situation na ito, pagkatapos ng mahabang pagtuturo ng ating Panginoon, inabot ng gabi. So, nung gabi na, gusto ng mga disciples pauwiin. But then, si Jesus, dahil sa kanyang awa sa tao, gumagawa siya ng paraan. Yung paraan niya is something that only yung ating Panginoon can do. But we need to start from what we have. Kaya nga sabi, give them food yourselves. This is also awa ng Panginoon. Pareho ng sinabi mo. But He needs something na makita sa mga effort ng mga Yes. nagsisilbi sa Kanya. Magandang nabanggit mo dyan yung yourselves. Yeah. Ibig sabihin talaga na ikaw mismo, kahit na may duda ka,
gawin mo dahil sinabi ko. Parang ganun eh. May faith doon eh, ang dating. So parang pinakikita din doon na yung test of obedience ng mga apostles kay Jesus. Obedience and tiwala. Yan, tiwala. At naniniwala sila sa iyo. Kaya ganun si Jesus ano sa kanila. Kahit na 12 lang sila, eh kung ganun naman sila compassionate, ganun yung belief nila, ang faith kay Jesus, eh talaga namang aandar yon. So, tama yon na sinasabi na, give them yourselves. Yan. Okay, so yung message naman na tatama talaga sa atin dito, eh yung maging maawa, no? Sa tao kasi, kahit sabihin mo siguro tingin ko kahit gaano ka samang tao, kinreate tayo ni Lord as Himself, 'di ba? Like Him. So yung mercy, yung awa natin, hindi po yun mawawala. Siguro, depende rin, ano? Kasi meron pa rin yung awa kahit anong gawin mo meron. Ngayon, kung talaga namang mabait kang tao, edi grabe talaga yung awa mo. Eh, tingnan mo naman si Jesus, eh, ilang milyones yun, eh, pakakainin niya, di ba? So, ibig sabihin, yung pong awa natin, eh, yung ating pagiging charitable, eh, hindi po yan mini-measure. No? Pag talagang naawa ka, minsan mismong buhay mo bibigay mo eh. Nangyayari yan sa pamilya eh, 'di ba? Na minsan, ako maiyak na naman. Minsan yung nanay, 'di ba? Pag nakasakit yung anak, sasabihin mo sa dasal, Lord, ako na lang ang kunin mo. O ako na lang yung magkasakit kaysa yung anak ko o yung asawa ko. Yung ganun yun eh. So talagang ano talaga tayo, nandyan na po sa atin yan. Gusto lang ipaalam dito sa passage ni Jesus na buhayin natin yon, no? Yung pagiging maawa natin. Kasi hindi lang sa nakakatulong tayo dun sa pinag-awaan natin, kundi tayo mismo, no? Yung grasya natin, yung passport natin sa langit, eh nadadagdagan sa ganong klaseng virtue na built-in na sa atin. Yeah. Parang ang nakikita ko ang mensahe niya. Pag meron tao who is in a difficult situation at helpless, parang wala siyang magawa by himself. Tayo na tagasunod ng ating Panginoon, pag meron tayo nakitang ganon, we need to do something. Tayo mismo. Tayo naman, dahil tayo ay tagasunod ng ating Panginoon, our Lord Jesus has empowered us also, has given us the power kung ano yung pangangailangan nun. But we need to let Jesus know kung ano yung ating intention. We want to help this person. Kung ano man ang magiging biyaya na ibibigay ng Panginoon sa akin. Lahat tayo have that authority na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya nga importante, when we are trying to help others, we always remember that our Lord Jesus is with us, ready to give whatever is needed para matulungan yung tao na yon. But tayo ay magiging instrumento. We cooperate doon sa mission ng ating Panginoon. So, isa sa example niya, halimbawa merong pumunta at sinabi, naku, kailangan ko ang pambili ng gamot. We need to ask God, Lord, I want to help this person. I don't know kung ano ang meron ako that I can offer this person. God will make a way so that this person, aalis siya sa'yo na merong naramdaman pagtugon sa kanyang situation. Importante kasi yun eh. Minsan, ang tao, parang hirap na hirap, and Jesus would just give that person the grace para kayanin niya. Yan, totoo yan. Kayanin niya yon. Tayo naman Yan. would be an instrument para maramdaman ng tao that somebody is trying to help him. Yan. Importante maramdaman ng tao. Pagka naramdaman na yun, later on yung talagang makita niya, si Jesus is the one working through us. Sabi nga ang mundo nag-iiba.
habang tumatagal, nakapasukan din ng mga iba-ibang espiritu, no? Meron ng mga kasamang panloloko o pagkukunwari. Kaya diyan nagkakaroon ngayon ng struggle. No, yung mga talagang matulungin. Mm. At may naka-encounter siya ng hindi naman talaga hirap. Gusto lang niya maging mahirap dahil ayaw niya magtrabaho, di ba? Kasi hindi ako naniniwala na hindi ka magkakatrabaho kung masipag ka. Kahit ano, kasi alam mo, makita ka lang ng kahit sino na naglilinis ka, sobrang galing mo. Kakalabitin ka eh. Pwede ka bang maglinis sa bahay namin? Kahit hindi ka nag-a-apply, hindi ba? Ang point ko dito, sabi mo nga, yung generosity ng tao, no? Nasa atin talaga yan. Ngayon, itetest pa rin yan kung hanggang saan ka. At saka kung paano mo makokontrol na andyan pa rin yung pagiging generous mo na hindi naman masasaktan yung taong ito, but you're teaching that person to understand, no? Kung hanggang saan yung paghingi mo sa ordinaryong tao at kay God ka hihingi. Kaya kinumpisal ko kasi yan eh. Kaya meron akong conviction, no? Dahil nga sabi nung pari sa akin na talagang maganda talaga na meron tayong tinuturo, yung teaching doon sa taong feeling natin na talagang yung paghingi niya eh medyo abuso na. No? Yung abuso na ibig sabihin ito naman, ano malalaman mo to, matagal. Hindi naman yung siya 2 beses na sasabihin mo nag-aabuso na kasi nainis ka. Hindi. It will take time kasi marirealize mo eh, lalo kung talagang generous ka. Pero kung hindi ka naman talaga generous, kahit sino humingi sa iyo, sasabihin mo nag-aabuso eh. 'Di ba? Pero yung totoong generous at totoong nag-aabuso, pag nagkita yun, eh magiging maganda pa rin ang ending kasi papasok si Jesus doon sa gitna nila. Mm. And we do not know how, but the Lord will know, will see our hearts. Both our hearts. Ang generosity dito, parang ang example lang ng ating Panginoon is generosity sa pag-share sa food. Pero there's a Yeah. lot of things that we can be generous of. Tama. Yung halimbawa, sa Time. time. Yeah. Yung ating skill. Meron tayong Mhm. skill. Being generous in whatever you have. Oo, tama. Binigyan ka ni God ng material things. So, pwede mo i-share yon. Mhm. Binigyan ka niya ng time. Tama. So, yung time maibigay mo sa Kasi kanya. kahit wala kang pera, eh kung may hawak kang pagkain, pwede mo namang hatiin. Ang problema kasi, halimbawa time. Binigyan ka ng time ni God. Kaya lang, ikaw, pinupunuan mo yung time na yun with something entertaining, di ba? Something of this world. Pero, yung time na yun, we use it always for the glory of God. Yun ang parang pinakamahirap ibigay, yung time. Talaga. Kasi, ikaw yung naiinip eh. Lalo na Kasi- kunyari may kausap ka, no? Tapos, naiinip ka na, ang haba-haba mo. Lalo na kung yung ikaw ay parang businessman ka. Your time is very valuable. Pagka yung binigay mo yung time dun sa isang tao, parang sa kanya, sayang, I should have earned more. Oo, Kung ito ay ginamit ko sa na yun. talaga. Pero yun, ibig sabihin, if you have valuable time na lahat yan din na i-convert sa pera, that means you are generous enough to give your, even your capacity to earn dun sa tao na yun. Kaya mahirap yung time. Yung iba naman, yung time nila, sabi ko nga, pinupunuan nila ng iba. God has given you the time, pero ikaw naman, pinipili mo, punuan ko ito, sayang yung time na ito, I can use it for entertainment, di ba? Ganon. Kaya, I know, kaya kahit nga kay God eh, di ba wala tayong time, di ba pag sobrang busy Oo. natin, aminin na natin, bata-bata pa tayo. Eh ngayon lang tayo nagiging ganito kasi senior na tayo. Eh kasi pag senior kasi talagang dapat mag-retire na tayo, di ba? Merong retirable age. Eh meron tayong thinking hanggang kaya natin, trabaho tayo. Pero alam mo kung iisipin mo talaga, kasi pumasok sa isip ko yan eh,
Bakit kayo kailangan ba tayo maging senior? Ba't hindi lang tayo kunin ni God hanggang 50 tapos kunin na tayo sa langit? Kailangan pa tayo ma-experience yung pagiging senior, manghihina ka, hindi ka na makagalaw. Because God is giving us the chance to give our time to Him. Eh tayo kasi hanggang malakas tayo, eh gusto natin magtrabaho, kumita. Eh kung aasa tayo kay God, yung perang nandyan, it will be enough. Kasi kami nangyayari po sa amin yan. Kaya hindi po kami magsasalita ng ganito kung hindi po totoo. Oo. That's God Ito yung will ano eh. provide for us. Ito yung nakikita ko sa mga seniors. No? Seniors, parang nung mag-retire na sila, they have a lot of time. Kaya lang, how to use that time para maging masaya ka, it is something that you use it to serve others. Tayo nasa senior na tayo, no? Ibig sabihin, marami tayong pwede magawa if we only want to serve the Lord. Yeah. Maituloy yung kanyang mission. Pero pag pinili natin na kailangan maglibang-libang tayo, we use our time para tayo ay Oo. ma-entertain. O, ganon. Kasi feeling nila, hanggang kaya pa natin, kahit senior na tayo, kaya pa natin magtrabaho. Kaya pa natin kumita. Kaya pa natin magliwaliw. Pero, na-realize ko yan eh. Ibig mo sabihin, pag hindi ka na makalakad, hindi ka na makalabas, doon ka lang magsiserve kay God, di ba? Kaya nga sana kunin talaga na, wag naman natin maisip na sana hanggang kaya pa natin pumunta ng simbahan lagi. Meron ako nakausap nun eh. Sabi niya, magsiserve ako kay Lord pagka Di mo- nag-retire na ako. Oo. Pero ang pakiramdam niya, malakas pa siya. So, hindi siya nagre-retire. Lahat ng mga time niya to earn, hanggat malakas ako, doon niya nilalagay. So, kailan ka magre-retire? Magre-retire lang yan pagka talagang Hindi siya na- ay bedridden. bedridden na. Kaya mental, Oh, meron ano na na siya. magagawa mo ngayon? Wala ka na rin magagawa kay God. Yeah. Mahihirap. Hindi mo magagawa yung gusto mong gawin kay God na nakakalakad ka pa. Mahirap yun eh. Di ba? We can serve God even when we are busy in our work. It's a matter of allocating time. That is the biggest grace that you will have. No, yung busy ka, tapos you still give time to the Lord. Di ba? Parang, hindi ako makakaserve kasi tatrabaho ako eh. No, Yeah. noon yun, okay yun. Pero pag ganitong senior na po tayo, Yeah. sana naman. So, ang lesson kasi nitong feeding the 5,000 men is about giving, sharing, di ba? Whatever we have, not only food, not only money, but our time as well. Pero lumalim tayo. Lumalim. Kasi di ba we're sharing for the people. Ngayon, naisip natin, how can we give back to God what He has given us? Di ba? Okay. Amen. See you again tomorrow in our coffee time with God. Yes.